Good day mga kanegosyo, nga pala si Jepo, isang negosyante. Isa rin akong DJ. At kung kailangan nyo ng DJ sa event nyo, sa club, sa bar, email nyo lang ako sa bio ko. Hindi ako vlogger, hindi ako influencer, isa po akong content creator. At meron na akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. At hanggang ngayon, nagninegosyo pa rin. At ang topic natin ngayon mga kanegosyo, tungkol kay Potato Corner, Focus in One. Lahat naman tayo nakapanood na nakakain naman tayo ng Potato Corner mga kanegosyo, tama? Eto, kung nagsisimula ka pala magnegosyo, tapusin mo tong video na to. Kasi ito yung mga bagay na hindi ko alam nung nagsisimula pala ako magnegosyo. At kung nagninegosyo ka naman na, malamang isa to sa dahilan kung bakit nalulugi yung negosyo mo. Ito muna kwento mga kanegosyo. Way back 2015, 10 years ago, nasimulan ko yung sari-sari store ko, malapit kung saan ako graduate ng college. Graduate po ako ng Marketing Management mga kanegosyo sa TIP Cubao, Technological Institute of the Philippines. Nagkataon mga kanegosyo, after ko mag-work as a sales, doon lang din kasi ako malapit nagbo-boarding house, malapit sa school kung saan ako graduate kasi easy access lang yung biyahe. At nung naisipan ko na magnegosyo at pasukin yung mundo ng pagninegosyo, doon ko na rin naisipan itayo yung sari-sari store ko. Pero ito yung mga time na hindi ko pa alam yung Focus in One, market ng mayaman, yung level 2, i-scale up sa level 2 ang negosyo mo. Kumbaga gusto kong wala akong alam sa mundo ng pagninegosyo. Kumbaga, kaya sari-sari store kasi mabilis buksan, pambansang negosyo sa Pilipinas. Hindi ako marunong magluto. So yun, kaya sari-sari store yung naitayo ko. Pang-anim akong sari-sari store na malapit sa TIP Cubao. Pero ako naman yung pinakamahal na benta. Although pare-pareho lang kami ng paninda ng sari-sari ng mga item, pero laging mas mahal sa akin, mas mahal ng piso, 5 piso. Alam ng mga customer ko yan na college student. Pero alam din nila na ako yung pinakamalupit sa service. At ang community yung pinaglilingkuran ko mga kanegosyo is college student. Nung nagsisimula pala ako magnegosyo ng sari-sari store, hindi ko pa alam yung Focus in One. Hindi ko pa alam na hindi pala may scale up sa level 2 ang sari-sari store. Lagi nilang sinasabi ang sari-sari store pag lumaki magiging grocery store. Mali po mga kanegosyo. Ang sari-sari store, pag lumaki sari-sari store pa rin po yan. Magkaiba ng business model ang sari-sari store at grocery store mga kanegosyo. Sa sari-sari store, naglabas ka muna ng pera at kikita ka lang the moment na nabenta mo na yung produkto mo. Sa grocery store mga kanegosyo, babagsakan ka muna ng produkto ni supplier at the moment na nabili yung produkto sa grocery store, babayaran pa ng may-ari ng grocery store kay supplier within 3 to 4 months. Postpaid, cash flow gaming. Imagine, yung cash nandun sa may-ari ng grocery store sa loob ng 3 buwan. Pwede niyang gamitin sa pambayad ng bills, pambayad ng empleyado, pambayad ng renta, mabilis na transaction na pagkita. Kaya panalo sa cash flow yung may-ari ng grocery store mga kanegosyo. Hindi at never na magiging grocery store ang sari-sari store mga kanegosyo. At hindi rin natin mali-level up sa level 2. Hindi natin ma-apply ng franchising business model lang ang sari-sari store, distribution, licensing, platform business model, manpower. Hindi natin may scale up sa level 2 ang sari-sari store mga kanegosyo. Forever na nasa level 1 po yan. Pero kumikita po yan. May mga sari-sari store na kumikita na million, $500,000 a month. Net profit na yon. Pero hindi ito tungkol sa
kung gaano kalaki yung kinikita mo eh. Tungkol to sa business model, mga kanegosyo. Kaya, eto si Potato Corner, mga kanegosyo. Mula simula, French fries lang. Binago niya lang ang business model niya at in-applyan ng franchising business model sa level 2. Doon mas lalong kumita yung may-ari ng Potato Corner. Hindi siya kumikita sa pagbebenta ng French fries. Yung mga nagpa-franchise ng Potato Corner, doon siya kumikita sa franchising fee. Kumita man yung nag-franchise o hindi, magbabayad sila ng franchising fee sa may-ari ng Potato Corner. At yun yung tunay na kitaan, mga kanegosyo. Kaya sikapin natin i-scale up sa level 2 ang mga negosyo natin sa pamamagitan ng focus in one. Dahil kapag marami kang paninda, hindi natin may scale up sa level 2 yan. Huwag tayong malito, mga kanegosyo. Best example ko na lang si Potato Corner. Kaya kung nagsisimula ka palang magnegosyo, advantage mo na to, mga kanegosyo. Mag-focus in one ka. Focus in one, community ng mayaman, original content, i-scale up sa level 2, business model. At kung umabot ka sa dulo ng video na to, subscribe mo naman ako, mga kanegosyo. Heart mo na rin to. Comment ka na rin sa baba kung may mga tanong ka, mga kanegosyo. Bilang negosyante, kung dumadaan tayo sa pagsubok or struggle, huwag natin kalimutan mag-pray, mga kanegosyo. Kahit ano pang religion natin, ingat tayong lahat. Peace.